property po ngayon. Kitang-kita nyo naman mga kaparmlat. Flatland na buhanginan, walang mangrove at maraming tanim ninyo. Ang bawat sukat dito mga kaparmlat ay 2,000 square meter per lot. 5 hours drive lang po sa Manila kasi ang location po natin ay sa bayan po ng Mulanay, Quezon. Ito po yung cut niya. Ayan, maganda po yung pagka-shape ng lupa. Makikita nyo po na dagat, property and road right of way ng bawat lote. Ayan mga ka-farmlat. So ito mga ka-farmlat yung ating drone shot ng property. Ayan, makikita nyo na flatland yung property at maraming niyog. At makikita nyo rin mga ka-farmlat yung ating dagat po dyan. So napakaganda kasi makikita nyo naman walang bato-bato. Tanaw po sa drone no na talagang buhanginan. Napakaganda po niyan mga ka-farmlat. Tamang-tamang for retirement, bakasyonan at lalo na po kung gagawin yung resort. Ayan, so sobrang panalo po niyan. Sa kabila ng ganda niya, syempre dahil mas malapit-lapit ito sa Manila, 5 hours drive lang compared dun sa mga 6 to 7 hours drive or 8 hours drive na mga property na kalisting natin before. Ito may presyo-presyo po ito kasi ang alok ng seller natin dito ay 3.5 million bawat lote. At dun sa presyo pong yon, sagot ng seller lahat ng gastos hanggang transfer sa pangalan po ninyo. So yung terms po dyan mga ka-farmlat ay 100,000 reservation, 80,000 down payment. So yung 80% down payment mga ka-farmlat. So yung 80% down payment, diretso deed of sale na po yan para matransfer sa pangalan nyo. So yung remaining 20% mga ka-farmlat ay ibibigay nyo lang po sa seller kapag na-transfer na po sa pangalan nyo yung title. At kung gusto niyo naman mga ka-farmlat na mura-mura, ito 2.8 million lang to at mas malaki pa yung sukat. So ang sukat po nito ay 3,333 square meter. Ito po ay matatagpuan sa bayan po ng Ragay, Camarines Sur. So ito po bagay na bagay sa mga ka-farmlat natin na pumupunta lagi ng Bicol. At least may drop by po kayo na nasa bandang gitna. Ano po? Kung papunta kayong Legazpi, Albay, Sorsogon, ayan, at least bago kayo makarating doon, may papasyalan po kayong beach property nyo. Good evening na kung Willie. Ayan. So bali nandito po ako ngayon sa lot and nandito ako ngayon sa frontage. So sinusukat ko yung muhon niya. No? So bali ito yung frontage ng lot 1. Pakita ko lang. Ito yung frontage ng lot 1. Ayan. And ito naman yung frontage ng lot 2. So dito siya mag-start para may idea din kayo sa muhon na to. Abot naman doon. Ayan. Itong may palapa na to. So yan yung frontage ng lot 2. Ano? So 25 meters po yan. So ito yung frontage niya sa beach. So napakaganda ng view. Ayan, so bali ito yung beach frontage mo. So napakaganda, may mga nasakop siya na puno ng yun. So ngayon susukatin ko, possible kasi yung pinakang view niya ayun, matapyas, pero possible yung mababang area pumasok na sa lot 3. So ito naman yung frontage ng lot 3. Ayan, going naman dito sa may palapa na to. So ito maganda, panalo din frontage ng lot 3. So ngayon po is may buyer din dito na attorney. So tulat ang kukunin. Eto naman mga ka-farmlat, yung ating vlog 187. 2.8 million din po ito. Develop na po ito. 27 meters frontage. Ito po yung matatagpuan sa bayan po ng San Andres, Quezon. Kung saan malapit dito sa New Incoming International Port. Ay napakaganda niyan mga ka-farmlat. 2.8 lang yan, pre-transfer na rin. Sobrang kalmado ng tubig po dyan at maganda yung land area, maganda rin yung beach area at ang laki ng salvage zone po yan. So yung property hindi nakakain ng lupa, bagkus nagdadagdag pa. Ano po mga ka-farmlat? So ito yung upload natin dyan dati. So ayan mga ka-farmlat, ang alam ko nahati ito sa 12 lots, pero ang good thing mga ka-farmlat, 2 lots na lang yung available po dyan.
Ang bilis po nito maubos kasi maganda naman po talaga kahit makita nyo sa personal. So kung ano yung naka-flash natin sa screen, yan din po yung madadatnan nyo. So ayan. And so pili na lang po kayo. Yung una natin pinakita ay sa bayan po ng Mulanay, sunod po sa bayan ng Ragay. Ito po naman ay sa bayan po ng San Andres, Quezon. At ito naman pong next na ibibida natin, incoming po ito, isa subdivide pa lang, pero kung gusto nyo pong kunin ng buuhan, ito po ay 5 hectares. Ang presyo po nito ng seller ay 25 million po, 5 hektaryang beach property. So, ito po isang subdivide po ito para mas ma-avail natin. Pero kung may budget po kayo, may 25 million po kayo, pwede ninyo tong makaward. Ay, ito po yung bibida natin. Yan. Tingnan nyo naman sa kapal ng buhangin niya, mga ka-farmland, oh. Tapos ang farmland area, flatland, malinis. Kasi po, may mga caretaker po itong lote na to. May sahod po na 8,000 monthly. Sinasahudan po ng buyer natin. Ayan, mula po yan dyan, doon sa may tao na nakaputi. Ayan. Hanggang, unahan pa, diretso pa doon. Yan, yung pwesto nung nakaputi po. Tapos, hanggang dito. Yung frontage doon, okay. Tapos ito sako pa. Ito magusto, no? So ito mga ka-farmland yung ito mga ka-farmland yung harap ng lote sa tabing kalsada, no? Mga ka-farmland, nandito po tayo ngayon sa Guinyangan, Quezon. Binibisita po natin itong napakagandang beach na parang paraiso. Hello mga ka-farmland, nandito po tayo ngayon sa Guinyangan, Quezon. Binibisita po natin itong napakagandang beach na parang paraiso. Ayan, bali, ubos na po lahat ng beach lot for sale natin. So ngayon right now may tinitingnan po tayong incoming po na isa subdivide na lote. Ayan, so yung vlog natin sa may Selfie Beach, ubos na po. Yung Santa Elena, ubos na. So yung San Andres, ubos na rin. So kaya, eto mga ka-farmland, habol po kayo dito. Ayan, so nauna na tayong mag-video dahil bago to buksan, mas maganda po mauna yung aking mga buyer para makapili na magandang pwesto. Kikita nyo naman mga ka-farmland to. Ayan. Malinaw ang tubig. Tapos, manipis lang po yung mangrove na yan, manipis. Kita nyo naman, tanaw na agad. Tsaka yung mga mangrove dito, century na yung tanda. Sobrang tatanda na po. Sa linaw naman ng tubig at sa buhangin, panalong-panalo po ang buhangin dito. Ayan. So, ito po yung bagong bubuksan. Clean title po ito mga farmland kasi ito po ay nabili nung buyer natin before. At nahimok natin na i-subdivide na lang para maka-avail kasi nagkakaubusan na ng mga beach. So maka-avail yung mga buyer na gusto makakuha. Yun, maganda dito sa pwesto na ito mga ka-farmland. May open, no? So sa mga buyer na nag-aabang ng mga beach, yan. Ito yung magandang pang-offer ko sa inyo pag nag-open to itong pwesto na to. Open area. Yan. Tingnan nyo naman sa kapal ng buhangin niya mga ka-farmland, oh. Tapos ang farmland area, flatland, malinis. Kasi po, may mga caretaker po itong lote na to. May sahod po na 8,000 monthly. Sinasahudan po ng buyer natin. Yung nakabili dito na 8,000 monthly, tapos may percentage sa nyog. Kaya malinis yung lote dito. Ayan mga ka-farmland. So yung property 4 po ito. So yung next na ibibida natin ay yung isang buuhan din na
9,000 square meters. So yan, pakita ko po. Hello mga Parmlat, and right now nandito tayo ngayon sa Mercedes Camarines Norte dahil may tinitingnan tayo ngayong 9,700 plus square meter na beach lot for sale. Ang good thing sa property po, katabi lang po siya ng resort at ito po naman, pasok po sa sakyan kasi may right of way po dito. Doon. Ano po? So ang good thing sa property mga kapamlat ay flat land po siya. So, tamang-tama po sa mga buyer na naghahanap ng retirement at investment na rin sa mga naghahanap ng beach. Ano po? And ang good thing sa Mercedes po, katabing bayan lang po siya ng Daet, which is yung Daet Camarines Norte po ay isa sa progressive na lugar na kung saan maraming tourist attraction po dito, especially yung Bagas Bus Road. Yung Bagas Bus Road po is connecting to Mercedes, yung longest boulevard in the Philippines. So nandito po yun sa Camarines Norte sa bayan po ng Daet. Ano po? So maraming nightlife din dito. May enjoy nyo po dito sa Daet Camarines Norte. So katabi lang naman po ito, Mercedes po ito. So magkakaroon din po ng airport po dito sa bayan po ng Daet. So hindi po proposal pa lang yun kasi ongoing na po. And ang good thing po sa Daet, may SM na rin po. So maraming university na school na at marami pong private school din ng mga college. So ang good thing, so kung meron po kayong nag-aaral ng college, kung gusto nyo mag-retirement na dito, so pwede po ito. And next, hindi ko pa nakikita yung tabing dagat. So mamaya titignan natin. So nandito tayo sa farmland area. And as you can see, may mga boundary na po, may mga bakod. Ayan. So may mga garden na rin siya. May mga halaman. Tapos Carabao grass po. Tapos may mga tanim na nyog. Ayan. Tapos meron dito nga farmhouse. Medyo luma na nga lang. So renovate nyo lang mga ka-farmlat. Ang good thing dito, malilom siya kasi may mga puno ng mangga. Ayan. So ito po yung source ng tubig pala dito. So ang good thing, may kuryenteng linya. Itong farmhouse na to, and may source ng tubig. So tatlong bagay yung maganda. May source ng kuryente, may source ng tubig at pasok sa sakyan. Cellphone signal naman, malakas po ang signal ng TNT. Sa Globe naman, 1 bar lang. White sand, mga ka-farmlat. Ganda ng buhangin. Hey! Ganda. Ano? Yan ang property. Napakapay ng sand mga ka-farmlat. Hello mga ka-farmlat, ayan, nandito po tayo ngayon ulit sa bayan po ng Mercedes Camarines Norte. Ayan, kung saan nandito po tayo sa 9,775 square meter na farm with beachfront. Ano po? So ito yung parang entrance po niya. Kadikit po ito ng resort. Ito po yung campsite mga ka-farmlat na resort, no? Ijon Farm Campsite. Ano po? Ayan. So,
Ayan. So, pumasok na po tayo dito sa lote. Ayan. So, ang bumubungad po sa atin mga ka-farmlat ay grass carpet po yan. Ayan, ang ganda mga ka-farmlat. Tapos, malinis po yung lote. Ayan. Panalo.